Here we are. Say hi. Kamusta uli kayo mga Lodi, and welcome back to my channel, Kuya Raven Vlog. As you can see, meron akong hawak dito at ito po ay introducing DJI Neo 2 mini drone mga Lodi. Yan po ang ating iba-vlog at i-share ko sa inyo for today's vlog mga Lodi. So, itong bago nating paglalaruan at magagamit mga Lodi ay excited akong i-share sa inyo kasi hindi na ako makapaghintay na buksan to at i-share sa inyo mga Lodi. Anyway, nabuksan ko na po ito nung unang dating nito dito sa bahay at papakita ko na lang yung mga clips dyan para hindi magtagal yung ating vlog or yung video na mapapanood yung mga Lodi. So, itong DJI Neo 2, ganito ang ma-expect nyo. And inside the box is, kung meron kayong mga option pala mga Lodi, bago ang lahat. Yung mga option nitong pagbili ng DJI Neo 2 ay may option 1 na drone lang mga Lodi. So, pinaka-drone lang. Then option 2 ay yung may combo na may remote. Ito yung option 2. Papakita ko sa inyo mga Lodi. And option 3 is yung may goggles. Yun, yung FPV na tinatawag. Mga ganon mga Lodi. So anyway, bago lang din akong gagamit ng mga drone. So share ko to sa inyo mga Lods. So pagbukas nyo nito, since na-open ko na to, like I said, meron siyang bubungad na QR code. Scan nyo po ito kaagad sa inyong telepono. Meron siyang, pwede siyang pang Android and pwede rin siyang siyempre sa Apple mga Lods. So pagbukas nyo nito, ganyan lang yung makikita nyo. Then may isa siyang box na square or rectangle. Pero mukhang square naman siya. At ang laman nito ay sasabihin ko na sa inyo isa-isa. Yung remote control, yung may LC dito ay misplaced, sorry mga Lodi, but anyway, I think na-videohan ko yan yung pag-unbox ko nitong ating DJI Neo 2. Meron siyang ganitong manual, may kasama siyang screwdriver, at I think this one is sticker, hindi ko pa siya nabubuksan mga Lodi. Then meron siyang dalawang cable, pakita ko yan sa inyo mamaya mga Lodi. So yung isang cable hindi ko rin alam kung saan ko nailagay, but anyway, ito ang laman nito ay itong charging hub. May dalawa siyang extra battery, bali tatlo to. Yung isa ay nakalagay na mismo dito sa drone. So yung ilalim nitong box pagbukas nyo ay yung pinaka drone nya. Ito muna pakita ko sa inyo mga Lodi. So ito yung lightning cable nya, USB-C type. So yan mga Lodi. Tapos ito yung lighting cable na panlagay sa inyong cellphone na Apple mga Lodi. So ito yung isang type ng USB or cable. Tapos meron naman siyang ganito na dalawang ganito. So yung isa niya rin ay the same thing. So kung yung bago yung cellphone nyo na Apple ay ito na yung ginagamit, hindi na po itong lightning cable, or either Android, so ganito na rin yung ginagamit. So anyway mga Lodi, yan yung laman. Yung isang cable ay na-misplace ko. Then yung pinaka-propeller ng ating drone ay na-misplace ko rin. So hindi ko yan mapapakita. Diyan lang sa ating video clips na unboxing mga Lodi ay mapapakita ko sa inyo. Ito nga po yung ating kasama ng combo ay yung pinaka-remote. Para sa akin ay importante ito kasi magagamit ko siya na easy lang. Pero ang kinagandahan nito ay pwede rin kayong hindi gumamit nito
Instead ay yung in-install nyo dun sa inyong cellphone, yung apps mga lodi. So nandun din yung mga iba't ibang klaseng mga mode, command and flying features mga lodi. So nandun na rin yon. So anyway, pakita ko to sa inyo. Ganito itsura. May nakalagay dito na C. Ibig sabihin ay cinematic. Yung N na kulay red na hindi masyadong makita sa camera, yan, I think that is normal fly mode. Then yung S ay sport mga lodi na fly mode. So may, alam nyo na to, turn off, turn on, home kung pababalikin nyo na yung inyong drone. Meron ditong FN, I'm not sure kung para saan yung FN, pero next vlog natin mga lodi, siguro papakita ko yan sa inyo. Yung remote, yung pag up, down, left, right, then kung ano-ano pa, nandito po yung pinaka-handle niya mga lodi, nandito sa ilalim. Ayan, ito ay kinakabit dito mga lods. Yan, para lang kayong nagbi-video games mga lodi. So kung sanay na sanay kayong mag-video games, ay ito yung inyong gagamitin. And ito ay naaangat at dito nyo iipit yung pinaka-cellphone nyo. Ganyan mga lodi. Kung ito yung cellphone nyo, iipit nyo yan dyan. So na-adjust yan mga lodi. Yan. At kung mapapansin nyo ay, baba ko lang to. Ayun, nakikita nyo yung dalawa na yon. Yun po ay yung pinaglalagyan ng USB-C cable na kasama nitong combo. So nakalagay po siya dyan, nakaharang siya dyan. So tinanggal ko dahil nga meron akong experience, kwento ko sa inyo. Pagbukas ko nitong ating DJI Neo at ito na buksan ko rin tong remote, ay akala ko itong port na to ay ito dito nilalagay itong lightning cable, itong USB-C cable dyan. Tapos ito ay kakabit sa cellphone. Dito ko siya kinabit sa ilalim mga lodi. Mali pala. Yun, based on experience mga lodi, wag niyo akong gayahin. I'm not hindi talaga ako gumagamit ng drone na talagang kung may experience kayo. So wala akong experience gumamit ng drone mga lodi. So kaya ganun yung nangyari. Naikabit ko siya dito, then nagtataka ako, bakit parang ang layo yata. Kinabit ko siya dyan, yan. Ito kunwari, yung cable, kinabit ko siya yan dyan. Then kung titignan nyo, napakalayo. Kung ito, yung cellphone nyo, kakabit nyo, parang hindi siya sapat doon yung pinaka niya, yung haba niya. Yung pala ay mali ako. Nag-review ako or nanood ako ng ibang mga review nitong DJI Neo. Yun, nandito pala yung saksakan niya mga lodi. So yun. So saka ko lang nalaman na ito ay para dito, para very close siya dun sa ating cellphone na pagkakabitan. So wag niyo akong gayahin. So yan, meron na kayong video na panood at based on my experience ay wag niyo nang gayahin mga lodi. Ito po ay pinaka-charging port niya para ma-charge nitong ating remote control. Kailangan nyo rin itong i-charge bago nyo gamitin mga lodi. So kung tapos na kayong gumamit, then of course meron siyang lalagyanan at para hindi siya nahuhulog, so i-push nyo lang yan dyan mga lods para hindi siya mawala dahil maliit lang siya. So yan, may sarili na siyang lalagyanan, yung kinagandahan nito. Then dito ay makikita nyo may parang camera na siya ng picture, then may red or orange color. So ibig sabihin siguro niyan ay recording. Then ito ay napipihit na ganyan, zoom in, zoom out siguro yan mga lodi. And ito na nga, sinasabi ko, meron din ditong camera. Kung gusto nyong, kung habang nagpapalipad kayo at may nakita kayong sa cellphone nyo na, oh, ang ganda na itong place na to, ang ganda ng lugar na to, ang ganda ng kung ano-ano man, pwede nyo siyang pindutin dito, then take ng picture mga lodi. Yung FN
I don't know, siguro mga features na iba. Yung FN, mga lodi, hindi ko pa kasi siya nasusubukan. At sa susunod na vlog ay subukan natin mga lods. So ito yung laman. Ito ay may 3 kang battery doon sa combo na bibili nyo. Isa sa mga option. Then yung isang battery ay nandito mismo sa ating drone. So yung pinakailalim ng box ay pinaka-drone niya. At isang transceiver. Ito ay ginagamit lang kung meron kayong mga remote control. So pwede dito yung sabi dito ay pwede sa RCN3 remote. I don't know what that is kasi wala tayong experience. Then yung RC2 na may antenna daw, pwede dito. Then yung FPV nga na goggles mga lodi. So yun, yung dito ginagamit na may goggles. Kung ano man tawag doon, I don't know. So kayo na pong bahala mga lodi. So ito yung battery niya na isa. Kung gusto nyo checkin yung battery, pindutin nyo lang isang beses. Yun. So may 2 pang ilaw dyan na nakalagay. At dito naman sa charging hub nyo or yung charging port nyo mga lodi, kung mapapansin nyo meron din yung pinipindot dito. Pindutin nyo yan para makita nyo yung level ng inyong battery kung hanggang saan na lang. So pipindutin natin yan. Yun. So full pa yan, 2 mga lodi. So instead na isa lang yung makikita nyo based on one pressing yung isang battery na ganyan. So pwede na siyang sabay dito. Wow! Or 3 sabay-sabay kung makikita nyo kung habang nagcha-charge kayo. So ito yung pinaka-port niya din na cable para pang charge. So ayan yung mga lodi. At yun lang ang laman ng box na yan. So ito, 2 cable yan yung USB-C port saka itong lightning cable. Itong manual, hindi nyo na rin kakailanganin to mga lodi dahil meron naman ditong QR code na install nyo sa cellphone nyo. Then dun na lang kayo mag-base, madali lang. Merong mga pipil-upan kayo doon mga lodi, then i-update nyo yung firmware nung inyong drone. So medyo matagal-tagal siya. Anyway, mga 20 minutes siguro ang inabot ko doon bago ko siya ma-set up. At syempre, hindi ko siya gamay. So search, then install, ganito ganyan. So kayo na pong bahala mga lodi. At itong drone ay may kasama ring yung pang suporta niya dun sa pinaka lens. So pindutin nyo lang to mga lods. Dito sa ilalim na pipindutin yan. So both para maalis. Itong gimbal niya ay meron na din daw siyang 2-axis na tinatawag. So yan, gumagalaw-galaw. So siguro yung ibig nilang sabihin ay habang nag-shot siya ay gumagalaw-galaw nitong camera. Unlike yung iba ay siguro straight lang. Ganyan. Pag kumukuha. So ayan yung pinaka niya. So tatakpan ko lang mga lodi. At ayokong magastusan ng ating DJI drone. So ayan mga lodi. At itong transceiver niya ay be careful mga lodi kasi meron din akong napanood ng mga nagre-review na madaling mabali yan kasi kung itututo ko meron siyang parang napakanipis dito, so parang isang ganun mo lang mababali. So yun po ang iiwasan nyo. Since na meron din tong brain mga lodi kasi nakakaiwas siya sa mga obstacle na yung mga napapanood ko. So susubukan din natin yan mga lodi. So meron siyang face na ipa-follow ka niya. So nandito po yan. 3 pindutan sa gilid. Dito po sa kabila ay wala mga lods. Yan. So dito po siya. Kung naka-face siya sa inyo ay nasa bandang kanan siya. Wala po siya sa kaliwa. So 3 pindutan. Isang pang function. Isang choose na
kung ano yung pipiliin nyo. Then meron din siyang mga iba't ibang klaseng mga features na katulad ng mag-level. Kung flat ay level nyo, medium, high, at kung far, kung ganon, kung gusto nyo malayo at iba-iba pa. So papakita natin yan sa next vlog natin mga Lodi. At ito na nga ang itsura ng drone mga Lodi, napakaliit niya. Pwede nyo siyang ibulsa kung kayo ay baggy short or baggy pants na maluwag yung bulsa, pwede to. Pero yun nga lang, kailangan nyo alisin to, baka kasi mabali. So sayang naman, di ba mga Lodi? So napakaganda ng ating drone mga Lodi. Ito po ay DJI Neo 2. Yung 1 po ay hindi ganitong itsura at hindi rin po ako naka-experience ng DJI 1. So wala rin ako masyadong masabi. Yung mga napapanood ko lang ay wala siyang antena. Yung antena daw niya ay naka-built-in na. At wala rin siyang ito mga Lodi, yung DJI 1. Wala siyang monitor. So dito nyo makikita may ilaw yung isa dyan, blue saka red kung lobat na, blue. So other command siguro. Then ito yung makikita nyo dyan kung follow, drone at iba-ibang command mga Lodi. So testingin natin para makita nyo. Tanggalin ko lang itong lens. At isang pindot. Then i-hold 1, 2, 3 hanggang sa gumalaw yung pinaka propeller niya or LEC. At haharap na yan dito mga Lodi kung iharap nyo yung gimbal niya. At magpa-face recognition yan mga Lodi. So yan, makikita nyo, meron siya dito, paparinig ko na lang. So since na, I don't know kung nakikita nyo yan, na it says rocket. Dito, sa gilid, tulad ng sinabi ko, yan. Pag pinindot nyo dito, circle daw, mga Lodi. Yun, yung drone nyo ay magsi-circle. Then yung susunod ay drone. Yun yata ang lalayo. Yung KMJS na tinatawag. KMJS na yan, yung lalayong ganon, then babalik. Then susunod ay selfie shot. Meron siyang, yung mga napanood ko, ay meron siyang iba't ibang lugar ng selfie shot. Then magka-count siya ng 1, 2, 3 shot. Then dito 1, 2, 3. Then sa baba 1, 2, 3. Ganun yung napanood ko mga Lodi. Then follow ay yun nga, if face recognition siya, then ipa-follow kayo kahit saan. Meron din siya dyan sa apps kapag na ano nyo na download nyo na. Pwede sa harap, sa likod, sa tagiliran, or dito, side by side. The same thing as the other side, mga Lodi. Sunod. Rocket. Yung tataas siya. Kung meron din siyang mga choices dito na kung gaano kataas. 20 meters, 10 meters, 5 meters, ganun. Kung gusto nyo lang na mababa. At circle. So, bumalik na siya sa circle. Yung mga ibang command and features mode neto mga Lodi, makikita nyo sa apps. Meron siyang tinatawag na, nakalista ko na yan dito mga Lodi. So meron siyang helix, cycling, ayun. Yung eto, meron siyang palm command. Gaganyan nyo lang yung kamay nyo, then lalanding na siya mismo. Hanapin niya yun. Lalanding na siya dito kapag gusto nyo siyang tawagin or yung ano na, yung papalapitin nyo siya sa inyo kung tapos na kayong mag-shots. Ganon. Then may dolly zoom, master shot, boomerang. Yun mga Lodi, yung mga iba't iba pang makikita nyo. Sinasabi ko na sa inyo at ilalagay din natin yan dyan sa screen. Then kasi limited yung pagpindot dito, narinig nyo naman, bumalik na siya sa circle. Then after that ay lagay natin to sa yung follow. May nakalagay siya ditong close, then flat mga Lodi. So pwede natin siyang i-testing dito. Anyway, sana hindi siya bumangga at bumaksak. So yan, itapat nyo lang siya yan dyan mga Lodi yan. Pindutin nyo lang yung pinaka
red dito, yung nakahiwalay dun sa dalawa. Yan. Mga ilang segundo lang, then bitawan ninyo. Front daw. 3, 2, 1. Yan. Hangin. Yan. Makikita nyo mga lodi, ano ko siya. Ayan, yung drone. Ano, lumalayo siya at kung gagalaw kayo, ay gagalaw din yan. Susundan kayo. Ayan mga lodi. At kung gusto niyo siyang pabalikin, ganyan nyo lang yung kamay nyo. At babalik nyo siya dito mga lodi. Hanapin nyo yung kamay nyo. Then, maglaland siya. Yun ang pinakamaganda rito mga lodi sa drone na to. So may command siya na gano'n, yung palm command. So ganyan nyo lang yung kamay nyo, babalik na siya. So meron lang ako dito ng 2 bar na ng ilaw. So ang sabi nila ay 19 minutes daw yung tinatagal ng battery life. Pero sa iba ay 15. So depende daw yan kung mahangin or kung may anuman sa labas. So na mag-struggle yung inyong drone, so na-drain yung battery. So depende yan mga lodi. So wag kayong mag 19 minutes. Baka pag malayo yung drone nyo, hindi na yan makabalik. Bigla siyang bumaksak dahil naubusan ng battery. Huwag nyo pong gagawin yun. Sana hindi mangyari sa inyo mga lodi. At sinasabi ko na yan dito sa ating video. Hindi ko rin yan na-experience. So anyway, aware na ako dun sa mga ganon dahil sa mga napapanood ko na review dito sa ating ang tawag dito yung drone malodi. So ayan, balik ko lang dito. So pagpatay na turn off, so the same thing, 1, then hold. Yun, nakita niyo yun, nagbi-blink. So ibig sabihin mamamatay na siya, then turn off. So balik nyo lang yung pinaka-cover ng lens nyo para naman syempre mas safety. Anyway, hindi rin mabasag, madumihan o may scratch. 'Di ba? Napaka nung gumawa nitong drone na to, napaka talino. Kumbaga meron siyang ups and down na mga level. Syempre siguro hindi siya katulad ng ibang malalaking drone na Mavic, mga kung ano-ano pa na pangmalayuan, pangmatagalan na battery. Since na bumili kayo ng combo, meron naman siyang extra. So once na mag-drain tong isa, pwede nyo siyang another 15 minutes kumbaga, or 19 minutes na sinasabi nila. Pero I doubt it, 19 minutes is, huwag kayong magtiwala sa 19 minutes. So based on na lang kayo, yung instinct nyo kapag alam nyo baka baka maubusan ng battery, tawagin nyo na siya. Or dito sa remote mga lodi, pindutin nyo na yung home. Or anyway, parang may napanood ako rito na naglobat na siya dahil nasa malayo siya. So kalahati lang yung kanyang range na ginawa kasi sinubukan niya kung gaano kalayo, and then yung kalahating range na yon pinabalik niya na. Parang nagbi-blink-blink na return home, gano'n. So kusa naman siyang bumabalik at maayos naman. So sa mga obstacle, mga lodi, may mga napapanood ako dyan na talagang nakakaiwas siya mga lodi kahit saan kayo pumunta. Then sa mga cycling, may nakamotor na gumamit, may nakakotse, may nakabike, may mga naka-scooter na pang mga lodi. At talagang nakakasunod siya kung saan nyo siya ilagay, sa harap, sa likod, sa tagiliran. Pero kapag hindi niya kaya ay pupunta daw siya sa likod. So hindi pa natin yan nasusubukan mga lodi. So anyway, na siguro kung magbablog tayo, susubok lang tayo ng mga konti yan, para ma-explain sa inyo lalo at makita nyo kung paano siya gumalaw-galaw yung ating DJI Neo 2 na mini drone mga lodi. So napakaganda niya. Syempre recommended ko na rin na bumili kayo kung kayo ay mga beginner. Ay napakaganda nitong na to, na gamitin yung drone na to. Disclaimer lang, hindi tayo binabayaran dito sa DJI para sa inyo mga lodi. Sinabi ko lang na friendly for beginner
kung kayo ay magpapalipad ng drone na pwede nyo siyang hindi gamitan ng cellphone. Pwede na lang nyo dyan straight. Kung ano man yung gusto nyo, pindutin nyo lang, choice nyo, function nyo. Pindutin nyo ng hanggang sa magsasalita naman siya kung anong gusto nyo, mga Lodi. Then, saka siya mag-a-action. Magka-count naman yan, 1, 2, 3 before flying na yung drone nyo. So, may mga warning. If you wanna cancel, just press the red or orange button then. So, magka-count yan, 1, 2. So, kung ayaw nyo yun, nagkamali kayo, then pindutin nyo kaagad. Just one click, mga Lodi, magka-cancel na yan. So, yung aso namin ay, pasensya na kayo mga Lodi, medyo maingay. 1 minute. So, yun nga mga Lodi, pasensya na kayo. At yung aso namin dun sa backyard ay tumatahol. So, I don't know kung naririnig nyo yan dyan. But anyway, mga Lodi, yun ang ating vlog for today, mga Lodi. Itong DJI Neo 2, I can't wait to use this na sa pag-uwi namin sa Pilipinas, mga Lodi. So magagamit namin to. At syempre, dito rin susubukan natin itong ating drone. Ito nga pala yung kanyang, lumalabas siya, nagno-notification siya kapag in-on nyo at nakapag na kayo, kapag sign in na kayo dito or kung ano man dito sa apps na to, parati siya nagno-notify na naka-on yung inyong drone, mga Lodi. So nandito rin yan, pwede nyo rin itong gamitin na cellphone. May pindutan niya na manual kung gusto nyo parang Game Boy, Game Watch or mobile, PlayStation, ganyan. Kung wala kayong ganito, mga Lodi, kasi mas mura kung drone lang. Pero I recommended, mga Lodi, mas maganda ng combo. Kahit wala na yung goggles or iba-ibang may TV screen dito, kahit ito lang, mga Lodi, maganda na. Kasi dito, kung meron kayong pupuntahan at merong medyo malayo lang kasi limited lang yung range niya na at take a picture, record, meron dito, then zoom in, zoom out, siguro ito, then i-return based on cinematic. Dito 3 choices: cinematic, normal mode, and sports mode. Medyo mabilis yung pagkuha. Syempre gagastos din yan ng battery nyo, yung life ng battery nyo. So be careful, mga Lodi. So based in your instinct, pabalikin nyo na kung may doubt kayo na baka mapunta sa iba or yung malakas yung hangin, pababain nyo na siya, yung close lang, mga Lodi. So maganda tong ipang vlog for 19 minutes or 15 minutes to 19 minutes na hindi nyo na kailangan maghawak ng camera na like hi, di ba, yung first time na magpa-vlog kayo. So pwede nyo rin itong gamitin. And ang pinakamaganda nito, meron siyang built-in microphone, mga Lodi. Built-in. So yung nagamit ko doon, naririnig ko yung sarili ko doon sa apps na na ginamit ko na pwede pala yun, di ba? Meron siyang built-in, hindi ko na kailangan gamitin yung camera ko with the phone. So meron din siya dito. Yung tinesting ko to, limited yung mga mga features niya. So papakita lang yung saglit. Pagbalik niya, yun na yun, mga Lodi. Pag shot niya, yung picture niya, 3 shots na mode, 1, 2, 3, pagkatapos nang babalik, yun lang yun, mga Lodi. And yung drone, yung circle, yung helix, yung cycling, ang pinakamaganda yung follow mode kasi syempre medyo matagal yon na magre-record kayo dito, pa-follow kayo and mare-recordan nyo yun ng medyo matagal, mga Lodi. So yan lang ang laman ng box, mga Lodi. So yan, nakalagay naman dito kung combo ang inyong mabibili ay yun, what's inside the box. So nandito mga nakasulat yan dito. May propeller na extra yan. I misplaced it when I open it, mga Lodi. Saka
Itong transceiver niya ay nakakabit na dito nung nabili ko. Hopefully this is not used. Kasi parang may nakita ako dun na nag-review nito na siya ang nagkabit nito. Or instead baka siguro binili niya separate kaya niya kinabit. So yun lang mga lodi. But anyway, despite of all of that na ating sinabi sa inyo at binigyan ko kayong mga tips na mga gagawin ninyo mga lodi, overall para sa akin for beginner flying drone ay ito ang pinaka magandang makukuha nyo or pwedeng toy nyo na gagamitin kung nagbo-vlog kayo or kung gusto nyong makakita ng mga or experience yung mga nasa taas fly mode na nandyan kayo mga lodi, kasama ang barkada, pamilya at kung ano-ano pa katulad nun, follow mo, di ba? Habang nakabike kayo or naka-scooter kayo, yung mga ano dyan, yung mga scooter na discharge na ngayon or kung yung mga golf cart, naka-follow lang siya sa inyo. At kung magbabasketball kayo, katulad ko nagbabasketball, di ba? For 15 minutes at least, nakukuhanan niya kayo. Mag-shoot lang kayo. Then the whole court, kung papataasin nyo siya, makukuhanan kayo niyan mga lodi. Napakaganda at napakabilis gamitin. Easy lang ang mga mode niya. Kung katulad ng sinabi ko, di ba? Yung palm hand na mode, ganyan nyo lang. Babalik na siya. Tapos. So, ang iiwasan nyo lang yung sinabi ko, mga wind, mga kung naka-face siya sa inyo, may tendency na hindi niya makita ng sensor niya. Ito nga pala yung mga sensor niya, isa sa taas, isa sa baba, ayun. At etong dalawang mga nakasalamin dyan, pati yung camera, syempre, nag-consider na rin yan ng mga sensor. So pag nagba-back up siya ng mabilis, medyo siguro hindi niya makikita kung nakaharap siya sa inyo. May tendency na mabangga yung mga hindi malalaki katulad ng mga ganito lang kaliit na dahon. Siyempre mababangga niya yan. Or mga ganito kakapal, 2 inches, 3 inches na baka mabangga siya sa mga pader, mga cable wire. Yun po ang medyo tip ko sa inyo na iwas kung may nakita nyo, oops, sandali, diba? Ganon, para naman mapangalagaan nyo yung inyong binili kasi napakaganda ng drone na to. Kung ako po ang tatanungin ninyo mga lodi, so yun po ang aking based on sa mga ngayon kong experience dito sa drone na to. So meron na akong ginamit dito since na I said earlier na nabuksan ko na to, nagamit ko na. Zoom at us, okay? I wanna see. Yun mga lodi. So yun lang yung mga basic na kaya ko lang gawin. So i-share ko yan sa inyo for our next vlog mga lodi or next video na i-share ko sa inyo. At meron nga akong ginawa dito mga lodi kasi syempre bago lang. Mga listahan. Susulat natin yan. Bibigay ko yan sa inyo. DJI Neo 2 drone. What to expect. Inside the box. Yan yung mga sinulat ko dito. Optional na to buy combo, just drone and yung may goggles, iba't iba pa. And battery life, lagay ko na yan. Pwede sa iOS, Apple, or Android phone. Yung ating QR code, apps, installing apps. Pwede sa Apple and Android. And yung mga obstacle avoid na mga sinabi ko na sa inyo based on experience.
like I said, dito sa remote, based on experience, na ilagay ko nga siya dito yung una at nalayuan ako. Sabi ko parang hindi parang hindi pwede or hindi yata tama, parang may mali. So yun pala, nandito mga lodi, ayan, nandito sa saksakan nun. So kayo, sinare ko na yan sa inyo para hindi kayo magkamali mga lodi. So anyway, hanggang dito na lang yung ating vlog. Maraming salamat uli sa mga subscriber natin simulat sa pulpa mga lodi. Maraming salamat. Thank you for supporting my YouTube channel na Kuya Raven Vlog. And of course, if you like this video at nakatulong sa inyo, kindly share our video sa iba para naman makatulong. Then syempre, like nyo na rin kung nagustuhan nyo yung video natin. And of course, yung pinakahuli ay kung napadaan kayo, napanood nyo, it will help me kung kayo ay magsasubscribe. And kung meron naman kayong mga katanungan, huwag na kayong magdalawang isip mga lodi. Comment down below dyan sa description box at sasagutin natin yan once na makita ko yan. So, sa abot ng aking makakaya, yung mga experience ko kung tungkol man dito. And if ever na meron kayong mga requests na gawin natin, comment down below lang. Maraming salamat uli. Ito po si Kuya Raven. Paalam muna mga lodi. At mag-share tayo ng mga ibang experience pa. Hindi lang ito, hindi lang sa pagluluto, at hindi lang sa mga pagpunta-punta natin mga Filipino store. Marami pang ibang mga lodi. share ko yan dyan. Ngayong 2026, like I said, I promise to upload more videos to share with you mga lodi. So, God bless to all mga lodi. Paalam muna. Welcome to my YouTube channel, Kuya Raven Vlog. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Salamat mga Lodi!